impeachment trial sa Senado. Ano sa tingin niyo, makakonvict kaya? Alamin natin kay attorney. Mas natin yung sound. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pagdating kaya sa Senado, makonvict si Sara? Yan ang uusapan. Ang kailangan na boto sa Senado ay 2/3. 2/3, 16. Ngayon, makuha 16. kaya ang 16? Makuha kaya ang 16? Ano sa Kung tingin nyo? mapapigtad yung Sa ibang ngayon, kondon. ang majority ng Senado ay 15. Ang minority ay 9. 9. Ang 9 na yan, na minority, alam naman natin kung sino-sino. Siyempre, si Chis Escudero, si Cayetano, si Amy Marcos, si Marcoleta, Bongo, Bato, Estrada, Joel Villanueva, tapos sino pa ba? Nakalimutan ko. Basta siyam yan, di ba? Siyam yan. Ngayon, doon naman sa kabila, 15. Kaya lang, yung 15 na mayorya, mayroon diyang isa na hindi yan boboto sa impeachment ni Sara, si Pia Cayetano. Nasa majority yan, pero pag nagbotohan yan, kung anong sabihin ni Alan Peter, susunod yan si Pia. Kaya wala na. Huwag na nating bilangin. Ibig sabihin, nabawasan pa. 14 na lang. 14. Yung dalawa na magkapatid na Villar, Mark saka Camille, nasa majority yan. Pero, dahil dito sa mga problemang kinakaharap nila, itong mga kaso nilang ito, tuloy ngayong araw, may subpina na sa kanila ang DOJ. Sila na mag-anak. Si Manny Villar, Cynthia Villar, Camille Villar, Mark Villar. Hindi sila basta-basta papalag sa administrasyon. Sa tingin ko magiging sunod-sunuran yan. Pag sinabi ng administrasyon, i-impeach nyo si Sara, sasama yan si Mark Villar at Camille Villar. Kasi malaki ang problema nila. Diba? Malaki ang problema nila. Ito naman, dito naman sa siyam na senador, yung siyam na senador, may problema si Cheese, may problema si Joel, may problema si Jinggoy. Yang mga yan, makikiusap yan. Pwede ba? Ano naman kami, wag nyo naman kaming pahirapan na dito sa kaso namin na ito. Pwede naman kaming tumulong na bumoto na dyan sa impeachment ni Sara. Kaya nilang ilaglag si Sara. Survival na nila dito eh. Survival na. Yun yung pinapaliwanag ni former Secretary Ronald Llamas sa talakayan namin nung Saturday sa Dos Amigos. Sabi niya, ang gagamitin dyan, pag ginamitan na yan ng carrot and stick, ang carrot and stick, ang carrots yung parang yan yung pang mo. Ang carrots, halimbawa, bibigyan ng mga proyekto. Di ba, ang sabi noon ang sabi ni Corona nung panahon ng impeachment niya, yung mga senador daw, pinatawag daw sa Malacanang. Binigyan daw ng mga proyekto, kinausap mismo ni Pinoy. Naalala nyo yon? Sabi ni Corona, yung mga senador, pinatawag sa Malacanang. Binigyan ng mga projects, 50 million, 100 million. Kaya, nung nagbutuhan kay Corona, 20 yung para sa conviction niya, 3 na lang yung hindi, acquittal. Ang para sa acquittal, si Joker Arroyo, Miriam Defensor, saka si BBM. Yung 20, kinonvict si Corona. Pero nung una, 13 yung 13 yung nasa acquittal ni Corona, 10 lang yung para sa conviction. Sabi ni Trillanes yan. Di ba may talakayan kami ni Trillanes? Diniscuss yan ni Trillanes eh. Nung una daw, 13 yung para sa acquittal, 10 yung conviction. Karamihan ng senador, GMA eh. Pero nung gumalaw na yung Malacanang, ginamit na yung carrots and stick, wala na. Binigyan na ng mga proyekto. Siyempre, politika yan. Anong sabi ni former Secretary Llamas sa talakayan namin sa Dos Amigos? Ganyan talaga yan. Pag gumalaw na dyan ang Malacanang, maiiba na ang takbo niyan. Posible dyan sa siyam na yan na senador, na minorya, pro Duterte, may babaliktad dyan. Kaya posible pa rin makuha ang 16. Lalo na pag nakita, nagdarapal talaga ang ginawa ni Sara. Kapag nag-trial sa Senado at matibay ang mga ebidensya, at lalo na pag nilabas na yung mga bank accounts ni Sara sa Senado, maiiba yan. Maiibaan niya yan. Kaya alam naman natin ang nangyari kay Corona. Bakit bumoto sila sa
conviction kay Corona. Pinakita yung dollar accounts ni Corona. Pinakita yung dollar accounts ni Corona. Kaya kahit yung mga senador na para sana sa acquittal, hindi, na sila, conviction. Kasi grabe pala yung mga pera ni Corona. Chief Justice ka lang ng Korte Suprema. Justice ka dati at saka wala ka namang mga negosyo tapos ang mo may mga dollar accounts ka, grabe ang mga laman. Oh, yan ang mga kabunyog mga kababayan. Ha? Kaya ang nangyari dito, posibleng makuha pa rin ang 16. Posible yan. Maraming mangyayari diyan. Pag nakuha ang 16, mari-remove sa office si Sara at perpetual disqualification from holding public office. Yan yung diyan. Yan yung malinaw diyan, ha? Mga kabunyog. Yan yung mangyayari diyan. Kaya ang sabi ni former Secretary Ronald Llamas, posible pa ring ma-convict si Sara diyan. Abangan natin. Ang sigurado, pag nakarating sa Senado, trial shall proceed forthwith. Magpo-proceed sila kaagad sa trial. Nagsabi na si Senate President Soto, basta't makarating sa kanila ang impeachment, magta-trial kaagad sila. Sigurado yon. Hindi ito tulad nung panahon ni Chis Escudero. At sa kanong panahon kasi ni Chis Escudero, si PBBM hindi nagsasalita eh. Ayaw niya nga ng impeachment kay Sara. Ngayon iba na. Nag-iba na. Parang katulad din yan sa ICC. Nung una, yung stand ng administrasyon ni PBBM, hindi magko-cooperate sa ICC. Nung bandang huli, nag-cooperate na eh. Anong sabi dyan ni Ombudsman Boyeng Rimulya? Ay wala eh, nag-iba na ang panahon eh. Nag-iba na. Ganyan din yan. Sa ngayon, iba na yung panahon. Si PBBM ngayon, hindi na siya sa impeachment ni Sara. Dati, ayaw ni PBBM. Kaya naman si Chis Escudero, ang lakas ng loob na huwag mag-proceed sa trial kaagad. Kasi wala namang stand si PBBM eh. Ganon din yung mga justices ng Korte Suprema. Kumbaga, wala eh. Magdi-decide sila based sa tingin na nila. Walang pressure. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maraming yung nagbabago dito. Ang isa pa, malapit na ang eleksyon sa 2028. Magpapasiguro ang administrasyon na hindi manalo si Sara Duterte. Paano mo ba masisigurado na hindi manalo si Sara? Di wag makatakbo. Diba? May napanood ako. Sabi ng isang in-interview sa TV, sigurado yan. Pag nanalo si Sara, ang option lang daw ni PBBM, it's either makulong siya or magka-exile sa ibang bansa. Totoo yun. Sino ba ang unang hahabulin ni Sara? Vindictive si Sara eh. Sino ang unang gagantihan ni Sara kung manalo siya? May Daily Coins Rush na! Check in daily for bigger rewards. Spin and win up to 10,000 coins. Mag-check in na! Dalawang harang pa. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Nako, si Marie. Marcos gagantihan ni Sara kung manalo siya. Marcos at Romualdez. Kaya gagawin talaga lahat ng Marcos at Romualdez na hindi manalo si Sara. Kung gusto nila na hindi manalo si Sara, dapat hindi makatakbo si Sara. Anyway naman, hindi naman gawa-gawa lang na kaso ito eh. Ang mahirap kapag gawa-gawang kaso lang tulad nung ginawa kay Laila de Lima. Yun, trumped up charges yun. Itong mga ginagawa kay Sara Duterte, hindi ito gawa-gawang kaso. Talagang totoo ito. May mga ebidensya, may testigo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kaya kung sa tanong na ang mga senador kaya ay bumoto para i-convict si Sara, makuha kaya ang 16, mayroong pag-asa, malaking pag-asa. Kasi iba na ang panahon ngayon. Ang administrasyon ay talagang pumuposisyon na. Pumuposisyon na. Kasi tapos na ang termino ni PBBM. Papasok na sa 2028. Kailangan magpasiguro siya. Kaya nga ginagawa ni PBBM ngayon, nakikipag-usap na rin sila kung kani-kanino, di ba? Inamin niya rin naman ni PBBM, mayroon ng mga usapan. Hindi pa lang nila i-announce. Naghahanda na rin sila sa 2028. At ang pinakatamang paghahanda sa 2028, hindi dapat makatakbo si Sara. Ito na yung impeachment. Ito na yun. Kaya gagawin naman ng kampo ni Sara na mapigilan itong impeachment. Ang problema, hindi nila kayang pigilan. Tingnan nyo yung nangyari 50-1. Pagdating sa plenaryo. Landslide. Sa plenaryo. Hindi nila kayang pigilan yan. 105 na lang ang kailangan. 105. May 54 na kanina. Di 51 na lang. Sigurado na. Pagdating naman sa Senado, 16. Kaya yan. Maraming mangyayari pa dyan.
Sigurado yan. Hindi makakatulog lalo. Attorney, sigurado hindi makakatulog mga garapata. Ganyan, Diyos ko Lord, nakapaw mga kabsat, mag-iiyakan na naman itong mga garapatang to sigurado. So yan yung possible no kabsat, no? So, mako-convict itong si Sarah sa